Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Quiapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH, i-turn on ang bell notification, at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Sa gabing iyon, tahimik ang bahay, ngunit hindi payapa. Mabigat ang hangin, bawat kaluskos ng sahig, bawat hinga ay tila babala ng paparating na panganib. Nakaupo sina Tinding sa harap ng chairman. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Parehong alam, hindi ito karaniwang pag-uusap. Isa itong usapan na maaaring gumiba ng buhay, sumira ng pangalan, at magbago ng kapalaran. Sa pagitan nila'y nakabaon ang mga tao ng pinigilang tensyon. Mga lihim na kapag binanggit ay maaaring magdala ng kamatayan. Isang maling salita, isang maling galaw, at lahat ay puputok. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Hingal, basang-basa ng pawis. Nanginginig ang mga kamay. Walang paligoy-ligoy. Walang pag-aalinlangan. Sa basag na tinig ay ibinalita ang balitang gumiba sa gabi. May tangkang patayin si Pungay. Tumigil ang oras. Napatigil si Natinding. Alam niya ang kahulugan nito. Hindi karaniwang tao si Pungay. Siya ang susi, ang baul ng katotohanan, ang buhay na saksi sa mga krimeng itinago ng makapangyarihan. Ang kanyang buhay ay buhay ng katotohanan, kaya't nais siyang patahimikin. Malinaw kay Natinding, hindi maaaring mawala si Pungay. Hindi ngayon, hindi kailanman. Tumingin siya sa chairman. Walang salitang kailangan. Pareho nilang naunawaan. Hindi lamang ito tungkol sa isang buhay, kundi laban na maaari nilang ikatalo. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, mabigat ang bawat hakbang ni Jackie patungo sa opisina ni Roberto. Bawat pasilyo'y tila humahaba, bawat segundo'y lalong nagpapalalim ng takot at pangamba. Sa loob, malamig ang titig ni Roberto, tumatagos. Walang emosyon, walang awa. Malinaw ang kanyang sinabi, magsisimula ang rally at kasabay nito ang karahasan. Kailangang turuan ng leksyon ang mga tao, takutin, durugin, upang hindi na muling mangahas na lumaban sa mga gerero. Sa bawat salita, dama ni Jackie ang kalupitan ng kapangyarihan. Mabilis na naging realidad ang banta. Dumating ang pulis sa lugar ng protesta. Walang babala, walang paliwanag. Bigla silang sumugod. May binugbog, may kinaladkad, may bumagsak na umiiyak sa lupa. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw at daing. Malinaw ang mensahe, manahimik o magdusa. Lahat ay nakauunawa. Ang wika ng kapangyarihan ngayon ay karahasan. Sa gitna ng kaguluhan, tumigas ang pasya ni Ben. Dumating na ang oras upang ipagkanulo si Tanggol. Ang galit at hinanakit sa kanyang dibdib ay humihingi ng paghihiganti. Tinawagan niya ang asawa niyang si Gina. Mabigat ang tinig, mariin. Huwag palabasin si Tanggol sa bahay. Sa boses ni Ben ay halong desperasyon at pag-asa na matatapos na ang lahat. Ilang sandali, dumating si Miguelito kasama ang pulisya. Agad silang pumuwesto, pinalibutan ng bahay. Lalong bumigat ang gabi. Walang makakatakas, walang makakatakas. Iyon ang utos ni Miguelito. Nagmakaawa si Ben, halos pagsusumamo. Sinabi niyang nasa loob pa si Gina, nais lamang niyang tawagin. Ngunit binaliwala siya ni Miguelito. Sa halip, mahigpit siyang hinawakan ng mga bodyguard habang sabay-sabay na sumugod ang pulis. Sa sandaling iyon, sumibol ang pagdududa sa isip ni Ben, ngunit huli na. Ang sigaw ni Miguelito ang naging mitsa ng kaguluhan. Isa-isang nadakip sina Ramon at ang kanyang mga kasama. Sa mga mata ni Ramon ay bakas ang pagkagulat, galit, at naglalagablab na hangaring ipagtanggol ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi siya nag-atubili. Mabilis niyang itinulak ang mga kasama palayo sa panganib, kahit alam niyang maaari siyang bumagsak. Ngunit hindi tumigil ang pag-atake ng pulis. Sa huli, tumindig si Ramon at sa mabigat na pasya ay nagpaputok. Bawat balay may halong takot at tapang.
Isang desperadong pagtatangkang iligtas ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Gina. Takot, litong-lito, walang kamalay-malay sa panganib. Isang saglit, isang bala. Bumagsak si Gina sa lupa. Dahan-dahang kumalat ang dugo sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Tanggol, gumuho ang kanyang mundo. Napatigagal si Ben, hindi makapaniwala. At doon sumabog ang katotohanan. Pinagtaksilan siya ni Miguelito. Nilamon siya ng galit at pagsisisi. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang tanong, bakit siya nagtitiwala sa mga gerero na iniisip lamang ang sarili? Ngunit hindi umatras si Tanggol. Sa kanyang dibdib, naglalagablab ang apoy ng galit at tapang. Sumugod siya, sumabak sa putukan. Sumisigaw ng babala sa kanyang mga kasama. Pinipilit silang mabuhay. Bawat hakbang ay puno ng panganib, ngunit ang sakit at puot ang nagtulak sa kanya. Sa sagupaan, sugatan si Bulldog. Ang kanyang mga sigaw ay lalong nagpalala sa laban. Lalong naging mabangis si Tanggol. Nasa tabi niya si Ramon. Magkasama silang lumaban. Mag-ama, balikat sa balikat. Bawat putok, bawat iwas ay naglantad ng lalim ng kanilang ugnayan at bigat ng kanilang pakikibaka. Sa tabi ng malamig na bangkay ni Gina at Ben, lalo pang tumindi ang labanan. Hindi na ito simpleng pakikipaglaban para mabuhay. Ito na ang sukdulang pagtutuos, laban sa kalupitan ng mga gerero at sa sistemang matagal nang nagnanakaw ng buhay at pag-asa. Sa gitna ng usok, putukan at sigawan, isang katotohanan ang lumitaw. Wala nang balikan. Bawat pasya may kapalit, bawat sakripisyo may sugat. At sa ilalim ng madilim na langit, ang laban ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa katotohanang matagal nang ibinaon. Huminto ang putukan, ngunit hindi ang tensyon. Nanatili ang usok sa hangin, mabigat at matalim, para bang ayaw maglaho ang alaala ng karahasan. Nakahandusay sa sahig ang bangkay ni Gina. Nakaluhod si Ben, nanginginig ang mga kamay, hindi alam kung lalapit o tuluyang babagsak. Sa harap niya nakalatag ang bunga ng kanyang mga pasya, ang presyo ng kanyang galit, isang kapalit na hindi niya inakalang darating. Gina. Bulong niya sa basag na tinig. Ngunit walang tugon. Napatigil din si Tanggol. Hindi dahil sa takot, kundi sa kirot na bumalot sa kanyang dibdib. Saglit na tumingin siya sa katawan ni Gina. Sa sandaling iyon, may nabasag sa kanyang kalooban. At may apoy na isinilang, isang puot na hindi mapipigilan. Umatras. Sigaw niya sa mga kasama. Ilabas ang mga sugatan. Mabilis kumilos si Ramon. Duguan, ngunit matatag. Hinila niya ang isang kasama palayo sa linya ng putukan. Sa kanyang mga matay malinaw ang pasya. Hindi sila titigil hanggat hindi natatapos ang laban. Kung ito man ang wakas, hindi aatras si Tanggol. Samantala, nakatayo si Miguelito sa likod ng pulisya. Walang bakas ng takot o pangamba sa kanyang mukha, tanging malamig na kumpiyansa. Para sa kanya, inaasahan na ang kaguluhan, dugo at takot. Mabagal siyang lumapit, itinaas ang baril, hindi upang magpaputok, kundi upang ipakita na nasa kanyang mga kamay ang kapangyarihan. Tigil, sigaw niya. Sumuko na kayo, wala nang takas. Ngunit hindi napigil ng mga salitang iyon si Tanggol. Lalo lamang siyang nagngit-ngit. Naglalagablab ang kanyang mga mata, puno ng puot ang kanyang tinig. Hindi kayo pulis, sigaw niya. Mga traidor kayo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa titig na iyon nakabaon ng kasaysayan dugo at mga utang na kailangang bayaran. Mula sa malayo, narinig ang mga sasakyan, businay nag-ugong. Dumarating ang mas maraming tao, mas maraming saksi. Unti-unting sumingit ang takot sa pulisya. Ang inakalang simpleng operasyon ay nagiging pampublikong iskandalo. Sir, bulong ng isang opisyal kay Miguelito. Maraming tao ang dumarating, ngunit hindi umatras si Miguelito. Sa halip, ngumiti siya. Mas mabuti, sagot niya.
Mas maraming matatakot. Mabagal na kumilos si Ramon sa likod, sugatan, mabigat ang paghinga, ngunit malinaw ang kanyang layunin. Isang putok, hindi upang pumatay, kundi upang lumikha ng kaguluhan. Nagkawatak-watak ang linya ng pulis. May nagsisigaw, may yumuko, may umatras. Sinunggaban ni Tanggol ang pagkakataon. Sumugod siya, itinulak ang isang opisyal, tinipa ang isa pa. Hindi na ito laban ng bala, kundi laban ng tapang. Ramon, sigaw niya. Ngayon, magkasama nilang hinila ang mga kasama. Pinilit na makatakas. Dugo, pawis, hingal. Lahat naghalo sa desperadong pagtakas. Sa likod naiwan si Ben. Nakaluhod, yakap ang bangkay ni Gina. Wala nang galit, wala nang paghihiganti sa kanyang mga mata. Tanging isang lalaking nawala ang lahat dahil sa sariling mga pasya. Ipinakita ng gabing iyon ang maraming katotohanan, ang tunay na mukha ng kapangyarihan, ang kapalit ng pagtindig sa maling panig, at ang realidad na kapag nanahimik ka, may ibang magbabayad ng presyo para sa iyo. Alam ni Tanggol at Ramon, hindi pa tapos ang laban. Lalong magiging nakakatakot, mas madugo, mas personal. Mula sa gabing iyon, hindi na sila tumatakas para mabuhay. Tumakas sila upang gibain ang sistemang pumapatay ng inosente para manatili sa tuktok. Sa dilim ng lungsod, nagsimula ang bagong kabanata. Mas mapanganib, mas malupit. Ang tanong lamang, hanggang saan sila handang lumaban? At ilan pa ang magdurusa bago bumagsak ang imperyong itinayo sa kasinungalingan at dugo? Samantala, pagdating ni Rigor sa libing ni Santino, agad siyang binalot ng mabigat na katahimikan. Hindi kapayapaan, kundi puno ng galit, dalamhati, at mga tao ng pinigilang puot. Sa loob ng bulwagan, mabagal ang paghinga ng lahat. Bawat hingay mabigat sa lungkot. Sa tabi ng kabaong nakatayo sina Maritz at Tindig. Parehong durog, parehong ubos. Maputla ang mukha ni Maritz, namamaga ang mga mata. Bawat hingay puno ng pait. Tahimik si Tindig, nakasakal ang mga kamao, kumukuha ng lakas upang hindi tuluyang bumagsak. Hindi pa nakakapagsalita si Rigor. Isang hakbang pa lamang ang kanyang ginawa. Ngunit sinalubong na siya ng naglalagablab na galit ni Maritz. Sa tabi ng kabaong ni Santino, nanginig ang tinig ni Marites, ngunit bawat salita'y matalim. Walang pag-aalinlangan niyang itinuro si Rigor bilang salarin. Para sa kanya, malinaw ang lahat. Walang katapusang maling pa siya. Pagkahumaling sa kapangyarihan. Pagkagumon sa karahasan. Kung hindi naging makasarili si Rigor, hindi sana nakahimlay si Santino sa kabaong. Bawat pangungusap ay muling nagbaon kay Santino sa harap ng lahat. Ngunit hindi yumuko si Rigor. Lalong tumigas ang kanyang titig. Sa tinig na puno ng matagal ng kinimkim na galit, gumanti siya. Sinabi niyang si Marites ay isang bigong ina, hindi nagampanan ang tungkulin. Kung naging mas mahigpit, mas maingat siya, sana'y nailigtas si Santino. Sa sandaling iyon, nagharap ang dalawang pusong durog, dalawang kaluluwang winasak ng sugat at puot. Nawala ng kontrol si Rigor. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hilahin ang baril mula sa kanyang baywang. Isang saglit, isang maling galaw, nakatutok na ang baril kay Marites. Sa harap ng kabaong ni Santino, kumuho ang libing. May nagsisigaw, may umatras, may napahinto ang hininga. Natigilan si Tindig, walang masabi. Nakatitig siya sa baril at sa mukha ni Marites na hindi umatras. Sa halip, mariin niyang tinitigan si Rigor, mga mata ng isang inang nawala ng anak. Sa sandaling iyon, naging saksi ang libing sa tuluyang pagbagsak ng isang pamilya. Samantala, sa ibang dako, nagngangalit ang madugong sagupaan. Pinamunuan ni Miguelito ang pulisya sa walang awang pag-atake. Walang babala. Walang pag-aalinlangan. Bumaha ng putukan sa bahay. Bawat balay sigaw ng kamatayan. Buong tapang lumaban si Ramon. Nagpaputok. Nililihis ang pulis upang makagalaw si Tanggol. Ngunit nilamon ng takot at gulo si Gina.
asawa ni Ben. Nanginginig ang kanyang mga kamay, bumibilis ang tibok ng puso. Lumabas siya, sumisigaw ng tulong. Umaasang may makakarinig, may magpapakita ng awa. Ngunit sa isang iglap, tumagos ang bala sa kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa. Duguan. Inosente, walang laban. Nanlaki ang mga mata ni Tanggol, tila tumigil ang oras. Isang inosenteng buhay, ninakaw ng digmaan. Nang makita ni Ben ang duguang katawan ni Gina, gumuho ang kanyang mundo. Pighati, galit, at pagsisisi sumabog sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang baril, sumisigaw kay Miguelito. Sinabi niyang nagkamali siya, nagtiwala sa maling tao. Ang mga gerero'y makasarili, ginagamit at itinatapon. Ngunit bago pa siya makaputok, mabilis na sumugod si Miguelito. Sunod-sunod na bala ang dumaan. Bumagsak si Ben sa lupa, katabi ng kanyang asawa, tahimik. Ang madugong eksena ng gabing iyon ay naging simbolo ng malupit na katotohanan. Mga pamilyang winasak, mga buhay na nawala dahil sa kasakiman sa kapangyarihan, sa apoy ng paghihiganti, sa presyo ng pagtataksil. Wala nang pagkakataon para sa paghihiganti. Wala nang lakas para ipagtanggol. Sa matinding pagkabigla, nagpaputok si Tanggol. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tinamaan ng kaibigang si Bulldog. Agad na umatras si Tanggol, sumisigaw ng kanyang pangalan. Nanginginig ang kanyang katawan sa takot at sa kalupitang nakapaligid. Lalo pang nag-alab ang kanyang puot. Hindi umatras si Tanggol. Nasa tabi niya ang kanyang ama, si Ramon. Sa matatag na pasya, sabay silang tumalon, binasag ang hanay ng pulis sa desperadong pagtakas. Alam nilang napakalaki ng panganib, ngunit naniniwala sila. Kailangan nilang mabuhay. Kailangan nilang tapusin ang laban. Hindi rin tumigil si Miguelito. Inutusan niyang habulin sila. Hanggang sa huling sandali, hinarang ni Ramon ang isa-isa, handang isakripisyo ang buhay para sa anak. Sa bawat bala, bawat hakbang, ipinakita ni Tanggol ang kanyang tapang. Hindi na ito para sa sarili, kundi upang wakasan ang malupit na pamumuno ng mga gerero, kahit kapalit ang kanyang buhay. Sa araw na iyon, nagtagpo ang lahat ng galit, kasinungalingan, at karahasan. Sa libing ni Santino, lantad ang pagkawasak ng pamilya. Si Rigor, amang nilamon ng galit. Si Marites, inang durog ng dalamhati. At si Santino, anak na naging biktima ng kapangyarihan at maling pasya. Sa labas, patuloy ang pag-agos ng dugo. Mga inosenteng pinatay sa habol kay Tanggol. Naging malinaw, hindi na paghihiganti o kapangyarihan ang digmaan, kundi isang tanong. Hanggang saan ang kayang isakripisyo para sa hustisya? Tumakas sina Tanggol at Ramon, dala hindi lamang ang mga sugat, kundi ang bigat ng mga nawalang buhay. Tahimik ang gabi, ngunit hindi payapa. Kahit lumayo na sila, putukan, sigaw, at daing ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanilang pandinig. Hingal si Ramon, duguan ang balikat, ngunit hindi tumigil. Huwag kang lilingon, anak, mahina niyang wika. Mahina niya. Huwag tumakbo hanggat kaya mo. Ngunit huminto si Tanggol, hindi dahil sa pagod, kundi sa bigat ng konsensya. Mga mukha ng mga kaibigang nasawi ang bumabalik sa kanyang isip. Ang bangkay ni Ben, ang duguang katawan ni Bulldog, hindi niya alam kung buhay pa o patay. Sa nanginginig na tinig, sinabi niya, "Hindi na ito laban natin lamang, Ama. Sobra na ang nadadamay. Sobra na ang namamatay. Hindi na ito tama." Sa dilim ng gabi, ang mga salitang iyon ang naging simula ng bagong panata. Lumaban para sa hustisya, ngunit hindi na kailanman kapalit ang inosenteng buhay. Nanginginig ang tinig ni Tanggol. Hindi na ito laban natin lamang. Sobra na ang nadadamay. Sandaling natahimik si Ramon. Tinitigan ang anak, hindi bilang mandirigma, kundi bilang ama. Matagal nang naligaw ang mundong ito, sagot niya. Ngunit kung titigil tayo, lalo lamang lalakas ang kasamaan. Samantala, sa libing ni Santino, nakataas pa rin ang baril ni Rigor.
Naglalagablab ang kanyang mga mata, hindi sa takot, hindi sa pagsisisi, kundi sa matagal ng kinimkim na galit. Barilin mo ako, mariing wika ni Marites, dahil pinatay mo ang ating anak. Lumapit siya, isang hakbang, kasunod ang isa pa. Lalong humigpit ang hawak ni Rigor sa baril. Nanginginig ang daliri, hindi sa awa, kundi sa kalituhan. Hindi ko pinatay si Santino, sigaw niya. Ang mundo ang pumatay sa kanya. Hindi, malamig na sagot ni Marites. Ikaw at ang iyong mga pasya. Biglang sumigaw si Tindig sa unang pagkakataon. Ang kanyang tinig ay puno ng dalamhati at matagal na kinimkim na galit. Patay na ang ating anak. Wala nang makakabalik. Ngunit gusto niyo pa ring patayin ang isa't isa. Lumapit siya sa kabaong, hinaplos ang salamin. Wala na ang bata. Wala nang maibabalik. Ang kanyang mga luha ay bumasag sa atmosfera. Mabagal na ibinaba ni Rigor ang baril. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa pagod. Ngunit sa labas, dumating na ang pulis. Mga kamera, ilaw, tanong, na walang kasagutan. At sa malayo, sa madidilim na lansangan, tumatakbo sina Tanggol at Ramon. Doon isinilang ang isang pasya. Huminto si Tanggol, malalim ang hinga. Hindi na ako tatakbo, mariin niyang wika. Napatigil si Ramon. Anak, hindi ama, sagot ni Tanggol. Kung may katapusan ng digmaan, ako ang magtatapos nito. Walang takot sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan. Tanging panata na wala ng inosenteng buhay ang mawawala